Kahapon mga kapopong naiulat na nawawala ang dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways na si Maria Catalina Cabral matapos ang isang biyahe sa Cannon Road sa Benguet. Kasama niya ang kanyang driver at patungo sana sila sa La Union. Bandang alas 3 ng hapon, sinabi ni Cabral sa kanyang driver na gusto muna niyang bumaba sa isang bahagi ng kalsada malapit sa Maramal. Ayon sa ulat, umalis ang driver na may balak bumalik makalipas ang ilang oras. Subalit nang siya ay magbalik, wala na si Cabral sa lugar. Dahilan upang agad siyang humingi ng tulong sa mga autoridad bago magtakip silim. Mabilis na nagsagawa ng aksyon ang mga pulis at rescue team sa lugar. Sa mga oras na patuloy ang paghahanap, natagpuan si Cabral sa isang bangin malapit sa Buet River, tinatayang 20 hanggang 30 metro ang lalim mula sa kalsada. Siya ay nakita sa kalagayang hindi na tumutugon. Kinumpirma ng mga opisyal kinabukasan ng madaling araw na siya ay tuluyan ng pumanaw, bagay na nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga dating kasamahan sa serbisyo publiko. Lalong umigting ang interes ng publiko sa insidenteng ito dahil sa mga naunang isyong kinasangkutan ni Cabral bago siya umalis sa gobyerno. Siya ay naging isa sa mga pangunahing personalidad na nasangkot sa mga aligasyon ng hindi maayos na alokasyon ng pondo para sa malalaking infrastructure projects. Ang mga proyektong ito ay sinuri sa mga pagdinig ng Kongreso at naging paksa ng malawakang diskusyon. Dahil sa lumalakas na usapin, nagpasya siyang bumaba sa kanyang posisyon noong Setyembre. Kasunod ng insidente, sinabi ng PNP na ang driver ni Cabral ay itinuturing bilang person of interest upang malinawan ang buong pangyayari. Nilinaw ng mga otoridad na ito ay bahagi lamang ng normal na proseso ng investigasyon at hindi nangangahulugang may agarang pananagutan. Sinabi rin ng pulisya na tinitingnan ang iba't ibang anggulo, kabilang ang personal na kalagayan ni Cabral at ang mga isyong may kaugnayan sa kanyang dating tungkulin sa ahensya. Isang mahalagang detalye ang muling nabigyang pansin ng publiko matapos lumabas ang isang lumang panayam kay Cabral. Sa panayam na iyon, sinabi niya na may takot siya sa matataas na lugar o fear of heights. Inilarawan din niya ang sarili bilang isang workaholic, sensitibo at matatag na babae. Ang naturang pahayag ay muling binalikan ng marami, lalo na sa gitna ng mga tanong hinggil sa mga pangyayari sa Cannon Road. Bilang bahagi ng aksyon ng mga institusyon, inatasan ng Office of the Ombudsman ang mga lokal na autoridad na tiyakin ang maayos na pangangalaga sa mga personal na kagamitan ni Cabral, kabilang ang kanyang cellphone at iba pang gadgets. Layunin nito na masuri ng mga eksperto ang anumang impormasyong makakatulong sa mas malinaw na pag-unawa sa insidente. Naglabas naman ng pahayag ang Independent Commission for Infrastructure na nananawagan ng isang mas insinan at malinaw na investigasyon. Ayon sa komisyon, mahalaga ang papel ni Cabral sa mga proyekto at maaaring may hawak siyang sensitibong impormasyon. Kasabay nito, nagpahayag sila ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng dating opisyal. Ang Department of Public Works and Highways ay nagpaabot din ng pakikiramay at pagkilala sa mahigit 40 taon ng paninilbihan ni Cabral sa ahensya. Hiniling ng departamento sa publiko na igalang ang pribadong pagdadalamhati ng kanyang pamilya. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy namang nananawagan ang mga autoridad sa publiko na iwasan ang haka-haka at hintayin ang opisyal na resulta upang mabuo ang buong larawan ng mga pangyayaring naganap. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon mga kapupong ano sa tingin nyo ang tunay na nangyari talaga dyan kay Cabral? Nahulog ba talaga? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Kinumpirma ng mga pulis at ng mga lokal na autoridad sa Cordillera Region na si Maria Catalina Cabral, isang dating mataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways, ay pumanaw na matapos ang isang insidente sa kahabaan ng Cannon Road sa Benguet kanina. Ayon sa mga ulat, agad na nagsagawa ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang maunawaan ang mga pangyayari na humantong sa insidenteng ito na ikinabigla ng marami. Noong hapon ng Huwebes, si Cabral ay bumiyahe kasama ang kanyang driver na si Ricardo Munoz Hernandez patungo sa lalawigan ng La Union. Bandang alas 3 ng hapon humiling siya na huminto ang sasakyan sa isang bahagi ng Cannon Road na kilala bilang Tanawin sa Purok Maramal, Camp 4. Ayon sa driver, hiniling ni Cabral na pansamantalang iwan siya roon at bumalik matapos ang ilang sandali. Sumunod ang driver at nagtungo sa isang malapit na gasolinahan, gaya ng kanyang sinabi sa mga otoridad.
Sa mga oras na bumalik ang driver, bandang alas 5 ng hapon, wala na si Cabral sa lugar. Sinubukan niyang hanapin ito sa isang hotel sa Baguio City na madalas nitong tinutuluyan, subalit wala rin doon. Matapos ang ilang oras ng paghahanap at walang nakuhang impormasyon, iniulat ng driver ang pagkawala ni Cabral sa Baguio City Police Office bandang alas 7 ng gabi. Agad namang nagsagawa ng paghahanap ang mga pulis at rescue teams mula sa Tuba Municipal Police Station, Baguio City Police Office at iba pang tanggapan. Bandang alas 8 ng gabi, natagpuan si Cabral na wala ng malay sa tabi ng Buet River, tinatayang 20 hanggang 30 metro sa ibaba ng highway ng Cannon Road. Ang lokasyon ay nasa bahagi ng Tuba, Benguet, kung saan matarik ang lugar at mahirap ang pag-access. Kinumpirma ng mga medical responder na si Cabral ay wala ng palatandaan ng buhay makalipas ang hating gabi ng Biyernes, Disyembre 19. Ang kanyang katawan ay dinala sa isang lokal na punerarya bilang bahagi ng karaniwang proseso. Sinabi ng mga autoridad na patuloy ang pagproseso ng mga dokumento at pagsusuri kaugnay ng insidente. Inilarawan ng pulisya ang pangyayari bilang isang hindi inaasahang pagkalaglag mula sa gilid ng kalsada. Patuloy pa rin ang kanilang investigasyon upang linawin ang buong detalye ng nangyari. Nakipag-ugnayan ang Benguet Provincial Police Office sa Bureau of Fire Protection at sa Local Disaster Risk Management Office upang tumulong sa retrieval at sa mga susunod na aksyon ng pagsisiyasat. Si Cabral ay may mahabang karanasan sa serbisyo publiko. Bilang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership ng DPWH, pinangasiwaan niya ang iba't ibang programa kaugnay ng infrastructure planning at partnership projects. Kilala siya sa loob ng ahensya bilang isang opisyal na aktibo sa pagpaplano ng malalaking proyekto ng pamahalaan. Sa mga nakaraang buwan, humarap si Cabral sa pampublikong usapin kaugnay ng mga alegasyon ng irregularidad sa budget insertion at project implementation, particular sa mga flood control program. Ilang araw bago ang insidente, ang Independent Commission for Infrastructure ay naglabas ng order upang siya ay dumalo sa mga pagdinig, subalit ayon sa mga record, hindi pa siya nakakaharap sa komisyon bago ang kanyang pagkawala. Bilang tugon, inatasan ng Office of the Ombudsman ang mga autoridad na siguruhin ang personal electronic devices ni Cabral, kabilang ang kanyang cellphone, upang makatulong sa patuloy na pagsusuri. Inaasahang magiging bahagi ito ng mas malawak na pag-unawa sa mga pangyayaring naganap bago siya matagpuan sa ibaba ng highway. Hanggang sa ngayon, mga kapupong, wala pang opisyal na pahayag mula sa pamilya at malalapit na kasamahan, ngunit maraming nagpahayag ng pakikiramay. Patuloy ang follow-up ng mga autoridad upang mabuo ang mas malinaw na larawan ng mga pangyayari at maipabatid sa publiko ang anumang bagong detalye. Mariing itinanggi ng mga opisyal sa Pilipinas ang mga pahayag ng ibang bansa tungkol sa umano'y mapanganib na kilos ng mga Pilipinong mangingisda sa karagatan. Ang issue ay nag-ugat sa isang insidente malapit sa Sabina Shoal, isang lugar sa kanluran ng Palawan kung saan nangingisda ang mga Pilipino sa loob ng mga tubig na itinuturing ng bansa bilang bahagi ng kanilang karapatan. Ayon sa mga autoridad, maayos at tahimik ang gawain ng mga mangingisda sa mga oras na dumating ang mas malalaking sasakyang pandagat mula sa China na gumamit ng malalakas na water spray at mapanganib na paglapit na nagdulot ng pinsala sa ilang bangka at hindi kanais-nais na karanasan sa mga sakay nito. Sinabi ni Defense Secretary Teodoro na malinaw sa mga ulat ng pamahalaan na ang mga dayuhang Coast Guard vessel ang gumamit ng puwersadong water streams at pumutol ng mga lubid ng angkla ng mga bangkang Pilipino. Ayon sa kanya, inilagay nito sa alanganin ang kaligtasan ng mga sibilyan sa dagat. Tinawag din niyang hindi totoo ang alegasyon na may dalang matulis na bagay ang mga mangingisda upang manakot. Sinabi ni Teodoro na ang ganitong mga pahayag ay lumilikha ng maling larawan ng aktual na nangyari sa karagatan. Ipinaliwanag naman ng isang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na hindi makatwiran ang ideya na ang mga mangingisdang sakay ng maliliit na bangka ay magiging banta sa malalaki at modernong patrol ships. Ayon sa kanya, ang mga mangingisda ay walang armas at abala lamang sa kanilang kabuhayan sa mga oras na naganap ang insidente. Bilang tugon, naghain ng formal na reklamo ang Department of Foreign Affairs sa Embahada ng China. Sinabi ng ahensya na ang lugar na tinatawag nilang Escoda Shoal ay nasa loob ng exclusive maritime zone ng Pilipinas.
kahit na tinatawag ito ng iba bilang Xianbin Reef at inaangkin bilang kanila. Ipinaalala rin ng pamahalaan na may desisyon ang isang international tribunal noong taong 2016 na nagsabing walang legal na batayan ang malawak na pag-angkin ng China, bagamat patuloy pa rin itong tinatanggihan ng nasabing bansa. Kasunod ng insidenteng ito at ng iba pang kahalintulad na pangyayari ngayong taon, nagbigay ng direktiba si PBBM na magpadala ng mas maraming sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang aksyon na ito ay layong tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda at agarang pagtugon sakaling magkaroon muli ng hindi inaasahang sitwasyon. Kinumpirma ng isang opisyal mula sa Malacanang na ang mga barko ay ilalagay sa mga estratehikong lugar kung saan madalas mangisda ang mga Pilipino at kung saan naitala ang mga nakaraang engkwentro. Bukod sa agarang presensya, sinusuportahan din ng Pangulo ang pangmatagalang plano upang palakasin ang kakayahan at bilang ng Coast Guard Fleet ng bansa. Sa mga oras na patuloy ang mga ulat tungkol sa pagmamonitor, pakikipag-ugnayan sa radyo at presensya ng mga dayuhang Coast Guard ships sa paligid ng Philippine Maritime Zones, iginiit ng mga opisyal na mananatili ang Pilipinas sa pagsunod sa international maritime rules. Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng mahinahong komunikasyon, pag-iwas sa sagupaan at paggalang sa mga umiiral na pamantayan sa dagat. Sa pamamagitan ng mga aksyong ito, hangad ng pamahalaan na matiyak na ang mga Pilipinong mangingisda ay makapamuhay at makapagtrabaho ng may dignidad at kapanatagan at na ang karagatan ay manatiling bukas at maayos para sa lahat ng umaasa rito.